Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa taon ng 2006 kung saan isang babaeng meron na sanang napakagandang buhay. Yung tipo bang buhay na inaasam ng karamihan sa atin. Ang problema nga lang ay bigla itong nabago dahil sa isang pangyayari na magpasangga ngayon ay nananatiling misteryo o isang napakalaking katanungan. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba'y fan ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang babaeng nasa screen natin yon ay si Jennifer Kesse. Siya ay nakatira sa Orlando, Florida. Sa taong 2006 ay 24 anyos na itong si Jennifer na masasabi nating isang matagumpay na profesional at may napakagandang buhay kasama ang kanyang pamilya at nobyo. At konting impormasyon lang sa background nitong si Jennifer Kesse, in which siya ay nakapag-aral sa prestihiyosong paaralan ng University of Central Florida. At ito ay sa kursong finance. At dahil nga siya ay isang magaling na estudyante, right after sa kanyang college years, ay natanggap agad ito sa isang napakalaking kumpanya na walang iba kundi ang Central Florida Investments Timeshare Company. Which is, ang trabaho niya dito ay isang financial manager. Kaya naman nakabili agad ng mga properties itong si Jennifer, kabilang na dyan ang kanyang kotse at isang magandang kondo. Itong si Jennifer ay inilarawan ng mga taong nakakakilala sa kanya, lalong-lalo na ng kanyang mga mahal sa buhay, bilang responsable at masayahing tao. Hinahangaan din itong si Jennifer ng halos lahat ng kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang independent personality at strong work ethics. O sabihin na nating magaling at masipag kung magtrabaho itong si Jennifer. Sa January naman ng taong 2006 ay nagkaroon muna ng isang week-long vacation ang magkasintang si Jennifer at si Rob Allen. At ito ay sa isla ng US Virgin Islands. Linggo ng January 22 ay nakauwi na ang magkasintahan mula sa kanilang nasabing week-long vacation. At dito ay hindi dumiretso sa kanyang kondo itong si Jennifer. Bagkos siya ay nagpalipas ng gabi sa bahay nitong si Rob. Kinabukasan ay maaga namang umalis itong si Jennifer sa bahay ng kanyang nobyo. At dito ay dumiretso na siya sa kanyang pinagtatrabahuan. At alas 6 naman ng gabi, nakita itong si Jennifer na umalis sa kumpanyang pinagtatrabahuan at pauwi na sa kanyang kondo. Kinabukasan ay biglang nakatanggap ng tawag ang mga magulang nitong si Jennifer na si Drew at Joyce Kesse. Nang sinagot na nila ito ay galing pala ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng kanilang anak. Nang tinanong na nila na anong problema, bakit yun napatawag sa amin, ay dito na nila nalaman na si Jennifer pala ay ilang oras nang hindi pa rin pumapasok sa kanyang trabaho. In which dito ay talagang nagulat ang kumpanyang pinagtatrabahuan nitong si Jennifer dahil nga isa siya sa pinakamagaling at pinakamasipag na empleyado. So kumbaga hindi sila sanay o talagang nakakapanibago sa kanila ang nasabing sitwasyon nito. Idagdag pa natin na hindi man lang nagbigay ng mensahe o hindi man lang pinalam sa kanila kung bakit hindi ito makakapasok. Sinubukan na rin tawagan ng nasabing kumpanya itong si Jennifer, kaso nga lang hindi nila ito makontak. Kung kaya dito ay humingi na sila ng pabor sa mga magulang nitong si Jennifer. Dito ay humingi ng kooperasyon sa kanila ang nasabing kumpanya na kung pwede as soon as possible makontak agad nila itong si Jennifer. And of course agad na nag-respond itong si Drew at si Joyce, considering na main concern ngayon ay ang kanilang anak. So yun nga, tinawagan na ng nasabing mag-asawa ang numero ng kanilang anak, but to no avail dahil hindi nila ito makontak. Ang nasabing lumalalang sitwasyon nito ay pinaalam na rin nila sa kasintahan nito na yun din naman ang kanyang ginawa. Tinawagan niya ito pero wala rin itong napala dahil hindi man lang nagre-ring ang cellphone nito. Pero sabi pa ng boyfriend nitong si Jennifer ay nagkausap pa daw sila nito gabi ng January 23 kung saan medyo mahaba-haba ang kanilang pinag-usapan at nakapag-good night pa nga sila sa isa't isa. At yun na daw ang huling pagkakataon na nagkausap sila. Naisip agad ng mga magulang pati na rin ng kapatid itong si Jennifer na puntahan ang lugar kung saan ito nakatira. Pero dahil nga malayo-layo pa ang kanilang ibabiyahe ay kinontak na nila ang manager ng nasabing building kung saan nandoon ang condominium nitong si Jennifer. So dito ay nag-iusap sila na kung pwede ay i-check ng nasabing manager na ito ang condominium ng kanilang anak. Baka kasi nandoon pa sa loob itong si Jennifer o di kaya may nangyari sa nasabing condominium.
Sumang-ayon naman ang manager at agad na nagpunta sa condominium nitong si Jennifer. At dito kinatok niya muna ang nasabing pinto ng condo. Pero wala namang sumasagot dahil siya ay merong spare key sa nasabing condominium nitong si Jennifer ay binuksan niya nito. At pagtingin niya sa loob ay napansin niya na normal naman at kung titingnan ay walang kahina-hinalang nangyari sa loob nito. Mga ilang sandali ang lumipas ay dumating din ang pamilya nitong si Jennifer at yun din ang kanilang nakita na parang may sinyalis pa nga na itong si Jennifer ay naghahanda para pumasok dito sa kanyang trabaho dahil nakita nila sa bathroom ang pajama nito na hinubad at tuwalya ang ginamit, pati na rin mga makeups na ginamit rin itong si Jennifer at marami pang iba. So ang nasa isip nila ay parang nakaalis lang ng kusa itong si Jennifer considering na wala namang signs of struggle dito sa loob ng nasabing kondo. Yun din naman ang unang akala ng mga otoridad tungkol sa nasabing kaso na baka siguro umalis lang itong si Jennifer ng kusa at may ginawa lang na di nila alam. Ngunit ang napakalaking katanungan dito ay wala man lang ni isang tao na malapit sa kanya ang kanyang pinaalam o ang nakakaalam kung saan nagpunta itong si Jennifer katulad na lang ng kanyang nobyo, mga matalik na kaibigan, mga kapamilya at marami pang iba. Dahil para sa kanila ay hindi ganong klaseng tao itong si Jennifer. Kaya naman agad na nag-request ng missing person search ang pamilya nitong si Jennifer at mabilis namang umaksyon ang mga otoridad upang mas mapabilis ang paghahanap dito kay Jennifer Kesi. Dito ay nag-exert din ng napakatinding effort ang mga kapamilya at iba pang mahal sa buhay nitong si Jennifer. Katulad na lang ng pag-distribute ng napakaraming flyers sa kanilang estado pati na rin sa mga karating lugar ng Florida. You could feel that we're a desperate family. There's just no other place I could be today because my heart is here. In 2008, on the At napakaraming volunteers din ang sumali sa paghahanap dito kay Jennifer Kesi. On ATVs and on horseback, a swarm of emergency responders with machetes. Orlando police tell us they're not even sure when the tip came in, but once they determined the site was one which could be searched, they sent in more than 70 people. Canines to see if they could sniff out. Sa unang 2 araw ng paghahanap ng mga otoridad pati na rin ng mga kapamilya nitong si Jennifer ay hindi muna sila nakakalap ng ni isang importanteng bagay or lead related dito sa pagkawala nitong si Jennifer. At ang nasabing kaso din nito ay nakuha na ang atensyon ng buong mainstream media ng Estados Unidos. Dahil dito sa January 26 sa parehong taon ay merong isang concerned citizen na tumawag dito sa pamilya nitong si Jennifer Kesi. Sabi pa ng taong ito sa kanila na nakakita daw siya ng isang kotse na nagre-resemble ng kotse ng isang nawawalang babae na nakita niya sa balita. Dahil dito ay nagkaroon na ng hindi lang basta isang lead, kundi isa itong napakalaking breakthrough sa nasabing pagkawala nitong si Jennifer. At halos lahat ng mga taong involved sa paghahanap dito kay Jennifer ay positibo na mahahanap na siya in a short period of time. Right after sa nasabing tawag ay agad na nagpunta ang mga otoridad sa nasabing apartment complex na allegedly pinagparadahan ng isang kotse na katulad ng kotse nitong si Jennifer. At mga isang milya lang ang layo ng nasabing apartment complex nito mula sa kondo nitong si Jennifer. At nang makita na nila ang nasabing kotseng ito ay kumpirmado na ito nga ang kanyang kotse. Sa pagsusuri ng mga otoridad ay nasa magandang kondisyon naman ang nasabing kotse at nang hinalughog na nila ang loob ng kotseng ito ay nakita nila ang DVD player nitong si Jennifer Kesi. At kung kayo naman ay nagtataka kung bakit merong portable DVD player itong si Jennifer ay tandaan muna natin na ito ay sa taon ng 2006. At ang nasabing portable DVD player na ito ay maihahalin tulad na natin sa ating mga gadgets na meron tayo sa kasalukuyang taon. Even though nawawala ang ibang gamit nitong si Jennifer katulad na lang ng kanyang bag, wallet, mga susi, isang briefcase na naglalaman ng mga damit itong si Jennifer at lastly, ang kanyang cellphone. Hindi naman inisip ng mga kapulisan o hindi naman nila ni-roll out na ang main reason kung bakit nawawala itong si Jennifer ay dahil siya ay naging biktima ng robbery o di kaya sabihin na nating hinold up itong si Jennifer. Bagkos ang nasabing salarin sa likod nito ay meron pang isang napakasamang motibo sa kanya. At hindi lang ito ang magandang bagay na nangyari tungkol sa kaso nitong si Jennifer dahil napag-alaman na ang nasabing apartment complex na yon ay merong mga hidden surveillance camera. So dito ay isa na naman itong napakagandang lead patungo sa pagkakalutas ng pagkawala nitong si Jennifer. Kaya ito na naman ngayon ang tiningnan ng mga kapulisan. Pero nang ma-recover na nila ang footage ay medyo nakaka-disappoint ito.
At meron ding isang surveillance footage na mas malapit ang kuha nito. Kaso nga lang hindi na naman matukoy ang pagkakakilanlan ng posibleng suspect dahil nga medyo nag-freeze o nag-skip ang frame ng nasabing surveillance footage. Pero ayon sa investigasyon na yung nasabing tao na yon ang nagmaneho ng nasabing kotse at ipinarada ito sa nasabing apartment complex. Sabihin na natin na walang napala ang mga kapulisan sa nasabing surveillance footage nito. Kaya naman dito ay dumulog na sila sa higher authority, which is ang Federal Bureau of Investigation o sabihin na natin ang FBI. So dito ay sinuri ng mabuti ng FBI ang nasabing footage. Kaso nga lang dahil sa quality nito at sa saktong timing ng kada frame ng nasabing footage kung saan makikita natin na natatabunan ng grills ng isang gate ang porma ng posibleng suspect ay ang naging ambag lang nila dito sa pag-analyze sa nasabing footage ay ang pagbigay tungkol sa height ng nasabing tao. Sinabi nila na nasa 5'3 to 5'5 daw ang taas ng posibleng suspect. Dahil dito ang National Aeronautics and Space Administration or NASA ay tumulong na sa pag-enhance ng nasabing video. Kaso nga lang, hindi pa rin matukoy ang person of interest dahil nga sa problema sa nasabing frame rate ng surveillance camera. Well, hindi rin naman natin masisisi ang teknolohiya way back 2006 dahil kahit nga ngayon meron tayong mga CCTV na pangit ang quality pagdating sa kanilang mga footage. Kaya naman hindi mapigilan ng isang reporter na magpahayag ng kanyang opinion at sabi pa niya na ang tao daw na ito ang pinakaswerte sa lahat. At ang pinupoint out dito ng nasabing reporter ay ang tungkol sa footage na kung saan ang doon ang nasabing person of interest. Dahil ang isang footage ay hindi na talaga siya halos mahagila at ang isa naman ay palagi siyang natatabunan. At yun na nagsimula ng humirap ang dating inaakala nila na simpleng kaso lang ng pagkawala. Ito ay sa kadahilan ng wala talaga silang makitang matinding ebidensya na magiging panibagong lead sa nasabing investigasyon. Although may nakita ngang isang DNA sample dito sa kotse nitong si Jennifer, ay hindi rin naman ito nagdudulot ng magandang resulta parte sa investigasyon dahil nga napakaliit lang ng nasabing sample at hindi ito matukoy kung kanino. May nakita ring marka ng putik sa labas ng kanyang sasakyan na kung tutuusin ay kakaiba dahil usually ang biyahe nitong si Jennifer ay papunta lang sa kanyang opisina at pabalik sa kanyang kondo at majority ng kanyang dinadaanan ay mga konkretong daan. Pero yun nga hindi rin ito nagbibigay ng panibagong lead sa nasabing kaso. Di kalaunay kunestyon na ng mga otoridad ang mga kapamilya at mga kaibigan nitong si Jennifer. Ito ay para malaman nila kung sino ba dito sa mga kapamilya o mga kaibigan nitong si Jennifer ang may motibong dukutin siya. Pero dito ay wala namang nakita ang mga otoridad ni isa sa mga kapamilya at kaibigan nitong si Jennifer Kesi ang may masamang motibo laban sa kanya. Pagkatapos naman ito ay kunestyon din ng ex-boyfriend nitong si Jennifer na hindi pinangalanan. Dahil ayon pa sa mga reports ay galit daw ito at gustong makipagbalikan kay Jennifer. Pero dahil sa mga paliwanag dito ay napagtanto ng mga kapulisan na wala naman tong kinalaman sa nasabing kaso. At dahil nga walang matibay na ebidensya para matukoy ang salarin sa nasabing pagkawala nitong si Jennifer, ay may mga teorya din na nabuo pertaining sa kanyang kaso. At una dito ay ang mga construction workers sa condominium complex na kanyang tinutuluyan. Ang mga nasabing construction workers nito ay hindi gaanong nagsasalita ng Ingles. At hindi rin na-disclose o hindi rin na-detalye sa mga reports kung anong lengguwahe ang ginagamit ng mga taong ito. Pero oftentimes, nagkukwento nitong si Jennifer sa kanyang mga kapamilya ang kanyang mga nararanasang harassment dito sa mga nasabing construction workers. Dahil every time mapapadaan siya malapit sa mga taong ito, ay malimit itong maka-eksperyensya ng pagsisipol at iba't ibang catcallings. Kaso nga lang sa panahon na ng interrogation ay hindi na question karamihan sa kanila dahil sa language barrier. Ang ibang construction workers naman na na-interrogate ng mga kapulisan ay hindi naman nagbibigay ng panibagong lead o sabihin na natin na wala silang kalam-alam dito sa nasabing kaso. At ang pangalawang teorya naman ay involving ang kanyang isang coworker. Dahil lang kinuha ng mga otoridad ang computer nitong si Jennifer ay napag-alaman nila na isa sa mga managers dito sa nasabing kumpanya na pinagtatrabahuan nitong si Jennifer ay may gusto sa kanya. Kaso nga lang binasted niya ito dahil ayaw niya ng relasyon sa kanyang mga katrabaho. Hindi gaanong naisiwalat sa publiko ang pagkakakilanlan ng nasabing manager nito at hindi rin na-disclose ang kanyang mga sinabi nung siya ay kunestyon na ng mga otoridad. Pero ganun pa rin ang resulta. Wala siyang kinalaman sa nasabing pagkawala nitong si Jennifer Kesi. Ang nakapagtataka nga lang dito ay sa panahon ng pagkawala nitong si Jennifer ay tanghali na ito
nang makapasok. At ang kanyang excuse bakit siya na late sa kanyang trabaho ay dahil daw sa kanyang natanggap na traffic ticket. Pero hindi rin ganong napatunayan ang nasabing rason niya nito. At ang mas kahinahinala pa dito nang tanungin siya ng kanyang isang coworker kung anong masasabi niya tungkol sa pagkawala nitong si Jennifer, ay ang naging sagot nito, baka kinain na daw itong si Jennifer ng mga buhaya sa lawa. Di naman yata yun normal para sabihin sa ganong kaseryosong sitwasyon. Unless kung ikaw ay may sayad. Sa taon din ng 2010 ay nag-file ng reklamo itong si Adam, which is ito yung tao na nagtanong sa nasabing manager at co-worker din nitong si Jennifer. Nakasaad dito sa kanyang reklamo ang harassment na ginagawa ng nasabing manager na ito sa kanya. At sa parehang taon din ng 2010, so 4 years, nang mangyari ang pagkawala nitong si Jennifer ay wala pa rin magandang balita tungkol sa nasabing kaso. Pero di pa rin naman nawawalan ng pag-asa ang mga mahal sa buhay nitong si Jennifer at patuloy pa rin sila sa paggawa ng hakbang para lang makatulong dito sa paghanap sa kanya. Gumawa rin naman ng matinding effort ang kumpanyang pinagtatrabahuan nitong si Jennifer. Dahil balikan muna natin ang taon ng 2007 kung saan nagbigay ito ng napakalaking pabuya na $1 milyong sa kung sino mang makakakita o makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan itong si Jennifer Casey. At ito ay pinangungunahan ng may-ari ng kumpanya na si David Siegel. Dahil sa talagang napakahirap malutas nitong nasabing kaso, ay ang FBI na ang tumutok sa pag-iimbestiga sa kakaibang kaso ni Jennifer Casey. Today, Orlando police requested the FBI to review the case. This move, in our eyes, is a fabulous chance again for Jennifer to get a new set of eyes on her case. Pero sa mga ilang taon na pag-iimbestiga ng mga eksperto at napakagaling na agents ng FBI, ay bigo pa rin sila na malutas itong nasabing kaso. Wala pa rin kasi silang nakakalat na napakalakas na lead patungkol dito. Sa taong 2017 naman ay kumuha na ng private investigator ang mga magulang nitong si Jennifer Casey. After years of having no solid leads, Now it's our turn. in 2017, the Kesseys recruited private investigator Michael Toretta to help them conduct their own Sa investigation. sumunod naman na taon ng 2018 ay nagsampa ng kaso ang mag-asawang Casey dito sa Orlando Police. At ito ay para maibigay sa kanila ang mga records ng naturang kaso. Mga 1 taon muna ang lumipas bago masettle ang nasabing lawsuit nito at sa March ng taong 2019 ay naibigay na sa nasabing pamilya ang 16,000 pages na case files or mga records sa kaso ng pagkawala nitong si Jennifer. Bagpas hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang naturang kaso dahil hindi pa rin nahanap itong si Jennifer Casey. Pero hindi pa rin naman nawawalan ng pag-asa ang lahat ng mga mahal sa buhay nitong si Jennifer. At patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng kasagutan. Hiling ko naman ay hindi lang basta ang pagkakahanap ng kasagutan. Bagkos sana talaga ay mahanap pa siya ng buhay. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung kayo naman ay naintriga sa aking video, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli, kita-kits.